ay nating nararanasan ang alab ng pagmamahal ng ating Diyos na buhay. Sige po, bago po tayo tuluyang dumako sa salita ng Panginoon na ating pong pagbubulayan sa umagang ito, nais ko lamang pong batiin o maaari lamang pong tumayo ang ating mga kapatid, si Sister Zia Baiza. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon sa kanyang buhay. At si Red Jana Rago. Praise the Lord. Marami pong salamat sa buhay ng mga kaluluwang ito. Maraming ding salamat sa buhay na nag-invite sa mga kapatid natin ito sa ating kalagitnaan. Sige po, alam niyo po, gusto ko pong hiramin natin ang pagdinig po natin sa umagang ito. Kung maaari lang lahat talaga makarinig. Alam niyo po, sa isang nagdaang linggo, na kung saan inalala natin ang kabutihang loob ng Diyos, inalala natin kung paanong tayo ay naligtas mula sa kapahamakan, papunta sa kaligtasan doon sa kaharian ng Diyos. Pero alam niyo po, gusto ko po maranasan natin sa umagang ito, lahat sa atin, babae, lalaki, bata o matanda, gusto ko pong maranasan natin kung ano po ba yung power of the resurrection of the Lord. Alam niyo po, hindi lamang dapat nating marinig o mapakinggan ang ano ba itong resurrection. Ito ay alam naman ng bawat lahat sa atin na ito po ay patunay. Ito ang selyo na kung saan ay nahayag na ang kamatayan ng ating Panginoon at ginapinan niya ang lahat ng espiritu ng kamatayan. At sabi po nito, nais ko pong pag-aralan natin ito, the power of the resurrection. Ano ba yung power ng resurrection sa buhay mo? Sa bawat isa sa atin, alam natin ang resurrection, pero alam mo ba o nararanasan mo ba ang power o ang kapangyarihan o ang kababalaghan ng resurrection na ito na tinatawag? The power of the resurrection of the Lord. Alam niyo po, gusto ko po muna unahin na yung hope, victory, and new life. Gusto ko pong maintindihan ng bawat isa na yung resurrection ng ating Panginoon ay merong kapangyarihan. At ang kapangyarihan niya iyan dapat nating nararanasan sa bawat araw ng ating mga buhay. Baka po alam natin ang resurrection, pero tayo ay talunan. Baka alam natin na tayo niligtas ng Panginoon, alam natin na ang Diyos ay nabuhay na magmuli, pero bakit hanggang ngayon talunan pa tayo? Dapat maintindihan po natin na may power, may kababalaghan, meron pong kapangyarihan, may forces, may strength, may capacity and energy po ang power ng resurrection sa ating mga buhay. Kaya nga dapat na ang lahat ng anak ng Diyos ay hindi talunan. Dapat ang lahat ng anak ng Diyos ay hindi po laging umiiyak sa Panginoon. Dapat tayo po ay laging nagpupuri sa Diyos sapagkat tayo ay palaging tagumpay. Yan po ang power ng resurrection ng ating Panginoon. Hindi lamang yun tayo ay dadalhin mula doon sa ating kasalanan papunta doon sa impyerno, hindi lamang po doon tayo sinagip ng Diyos. Nais ng Diyos na habang tayo ay nasa lupa, nararanasan natin ang power, resurrection of the Lord. Yun ko po ang nais ko pong ibahagi sa buhay ng bawat isa. Kailangan tayo na nakakaintindi, tayo na nakakaunawa sa resurrection ng ating Panginoon. Dapat po nabubuhay tayo ng mayroong kapangyarihan, may power. Amen? Hindi po tayo dapat talunan. At sabi po dito, babasahin ko po sa akin pong introduction, sabi po dito, the resurrection of Jesus Christ is the cornerstone of our faith. At pag sinabi pong cornerstone, ito daw po ay, ito yung ating, sabi po dito, basahin ko po muna, power o kapangyarihan, yun po ang power of the resurrection of the Lord. Sabi po dito, the resurrection o yung muling pagkabuhay. Imagine po natin yung muling pagkabuhay ng ating pong Panginoon. Sabi po dito ay, it is a defining moment in history that declares Jesus' victory over our sin. Hindi lamang doon. Hindi lamang pinagtagumpayan ng Diyos ang ating mga buhay mula sa kasalanan. Tayo po, alam natin ang bawat isa ay wala na tayo sa kasalanan. Sa ating kalagitnaan, I have faith in my heart na wala na po dito nabubuhay sa kasalanan. Sapagkat tayo po ay pinaging banal na ng ating Diyos. At tayo daw po ay tagumpay na pagtagumpayan na natin ang kamatayan. Ang kamatayang espiritual na kung saan pag po tayo ay namatay physically, tunay nga mararanasan natin ang pagkabuhay na muli doon sa paharapan ng Panginoon.
At ngayon po, today we celebrate not just an event. Sinicelebrate po natin, hindi lang basta event ang resurrection, but the power and hope that flow from it. Yun pong umaagos na power, yun pong umaagos na pag-asa ng resurrection ng ating Panginoon. Yun po ang dapat po nating maranasan. At sabi po dito, pag sinabi po kasi na foundation, ito po ay batong panulukan. Sabi po dito, ang Diyos pala, mula nung nakilala natin siya, siya ang ating batong panulukan. Siya ang ating foundation. Di ba naniniwala naman tayo na ang Diyos ay ating foundation? Pag naniwala po tayo na ang Diyos ay ating foundation, naniniwala din tayo na tayo ay mabubuhay ng merong power at merong kababalaghan at mayroong katagumpayan habang tayo ay nabubuhay. Alam niyo po, nalulungkot po ako pag meron po ako nakikita ng isang Kristiyano na para bang talunan. Hindi yan ang pangako ng Diyos. Ang pangako ng Diyos at sa akin, tayo ay maging matagumpay sa lahat ng aspeto ng ating mga buhay. At yan po dapat patunayan natin sa pamagitan ng faith natin sa resurrection ng ating Panginoon. Sabi po dito sa aking text, the angel said to the women, "Do not be afraid, for I know that you seek Jesus, who was crucified. He is not here, for he has risen. As he said, come see the place where he lay." So nakita po natin na, alam naman po natin ang istorya na nabuhay ang Diyos tapos ang ikatlong araw. So sa pagkabuhay na iyan ng Diyos, anong power ba ang dapat nating nararanasan? May tatlong bagay lamang po ako nag-i-share sa ating kalagitnaan. Sabi po dito sa number 1, I hope. The resurrection of the Lord brings hope in the midst of despair. Sa kawalan po ng pag-asa o hopelessness, sa atin po mga buhay, tayo po ay nakaranas na para bang wala na tayong kapag-asa. Wala nang pag-asa na mabago ang aking anak. Wala nang pag-asa na umahon ako sa kahirapan. Wala nang pag-asa na ma-enjoy ko yung sinasabi ng Panginoon na tayo daw po ay mabubuhay a long and satisfied life. At pag sinabi ng Diyos na satisfied, tayo po ay mayroong fullness ng mga biyaya ng ating Panginoon. Ito daw po ay mayroong pag-asa sa lahat ng bagay. Sa ating pong kalagitnaan, ano po ba yung mga bagay na para po bang wala ng pag-asa na mangyayari sa ating mga buhay? Ano po ba yung mga bagay na meron po tayo na para bang wala ng pag-asa? Ang sabi po ng Panginoon, the resurrection brings hope in the midst of despair. Sa kabila po ng kawalan ng pag-asa, tumingin lamang po tayo sa cross. Sa resurrection ng ating Panginoon ay meron pong pag-asa. When Jesus was crucified, His followers were devastated. Wasak na wasak ang puso ng mga followers ng Panginoon, yung 12 disciples, so 11 na yon. Wasak na wasak ang kanilang puso, pati yung kanyang, siyempre yung kanyang ina, at yung kanila pang mga followers. Wasak ang kanilang puso, luray. Sabi po ito, His followers were devastated. Wasak. Sa atin pong mga buhay, minsan tayo ay nakakaranas ng pagkawasak. Para bang wasak na ang ating puso sa mga bagay na nangyayari, na nagbibigay ng sakit sa atin. Luray na tayo, durog na tayo. Minsan doon sa mga problema ang ating nararanasan. Pero po sabi nito, their hope seemed to die with Him. Para bang yung pagkawala ng ating Panginoong Jesus ay kasama ng namatay ang kanilang pag-asa. At sabi po dito, but on the third day, the empty tomb became greatest symbol of hope. Yung empty tomb, ito po ay greatest symbol. Ito po ay greatest symbol, sabi po ng Panginoon, of hope. Dahil doon sa tomb pala na yun, na naririnig lang natin, nababasa natin, alam niyo po, binigyan pa ako ng Diyos na malalim, na katuruan doon sa tomb na walang laman. Sabi po pala dito, ito po pala inagsasaad ng greatest symbol of hope. Pinakamalawak, pinakamalaking pag-asa o hope na inaasahan po natin. Tumingin lang po tayo sa cross at makikita po natin ang pag-asa na ating hinahanap. No matter what we face, ano man ang ating kinakaharap sa mga oras na ito, ano man yan, kapatid, yan po ay sa family, yan po ay sa trabaho, yan ay sa school,
Rasul, sabi po ng Panginoon, no matter what we face, suffering, loss, or trials, the resurrection reminds us that God is not finished with our story. Ano man po ang ating nararanasan sa ngayon, ano man yan, ikaw man ay nasa kagitnaan ng iyong sakit at karamdaman, yan man ay nasa kalagitnaan ng pagkabaon mo sa pagkakautang, yan naman ay nasa kalagitnaan ng sobrang sakit ng iyong nararamdaman o nararanasan. Ang sabi po ng Panginoon, ang resurrection daw ay nagpapaalala sa atin that God is not finished with our story. Hindi po ang Diyos natatapos sa ganyang kalagayan. Ang istorya ng buhay natin, kailanman hindi matatapos na tayo ay talunan. Kaya antayin po natin. Huwag po tayo magsawa mag-serve sa Lord. Huwag tayo magsawa na sumunod sa Panginoon hanggang makamtan natin ang tamis ng tagumpay na ipinangako ng Diyos sa bawat isa sa atin. Alam niyo po, iba-iba. Iba-iba ang tagumpay na inilalaan ng Diyos sa akin. Iba-iba ang tagumpay na inilalaan ng Diyos sa bawat isa po sa inyo. Pero ang lahat ng bagay na yan ay tagumpay na dapat at sinasabi ng Diyos na ating panghawakan. There is hope. Mayroong pag-asa. Ano mang nararanasan mo, mayroong pag-asa. Hindi po sinungaling ang ating Diyos. Hindi ang Diyos basta magpapakamatay doon sa krus ng Kalbaryo. Titiisin ang lahat ng hirap para hindi lang natin maranasan ang ipinangako ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Sabi po dito sa aklat ng mga Salmo, Psalm 30 verse 5, weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. Kung ikaw man po ngayon ay nasa kalaliman ng gabi ng ating mga problema, sa kalaliman ng gabi ng ating pananalangin, sa mga gustong mangyari natin sa aming mga buhay. Sabi po dito, tandaan po natin sa Psalms chapter 30 verse 5, weeping may endure for a night. Matitiis po natin, tiisin natin, i-endure po natin ang mga bawat sakit na ating nararanasan sa gabi. Sapagkat bawat gabi ay mayroong umaga. But joy comes in the morning. So mayroong pag-asa. Mayroong pag-asa, kapatid. Ano man yan nararanasan mo, ang sabi ng Diyos, mayroong pag-asa. Sige, palapakan po natin ang Panginoon sa pag-asa na yan, na dapat po nating tamasahin sa pamamagitan ng resurrection ng ating Panginoon. May pag-asa. May pag-asa po. Sabi po dito sa when the world seems dark. Kung ang world, ang mundo ay madilim na, napakadali, alam niyo po sa bansang Pilipinas, parang ang dilim-dilim na. Every time po na magpipray tayo about sa ating bansa, sobra talagang naiiyak tayo. Naiiyak tayo kasi parang wala na tayong nakikitang linaw, wala na tayong nakikitang pag-asa. Pero po sabi daw, when the world seems dark, kung ang ating bansa po ay parang wala ng pag-asa, o ang ating mga buhay ay wala ng pag-asa, sabi ng Panginoon, the resurrection shines us. Yung resurrection ng Panginoon shines us as a light. Ito po ay nagsisilbing ilaw ang resurrection ng Panginoon para po sa atin. That assures us, nagpapasigurado o sinisigurado ng Diyos, that assures us God's promises will never fail. Sabi ko nga po kanina, hindi ang Diyos magpapakamatay sa krus ng Kalbaryo. Hindi niya papayagang mamatay siya sa krus ng Kalbaryo kung tayo po ay mabibigo lamang. So dapat po isang buhay natin o maranasan natin. Dapat po araw-araw sa ating buhay, meron tayong nakikitaan tayo ng pag-asa sa ating Panginoon. Yan po ang unang-una na nagre-reflect po ng kasagutan. Yung makikita natin, ano bang makikita natin doon sa resurrection ng ating Panginoon. At sabi po dito sa pangalawa, victory. Hope, and the second po is victory. The resurrection declares victory over sin and death. Nakakahiya, no? Kung tayo po ay nag-resurrect ng Diyos 2,000 years ago, pero hindi pa, tayo ay nasasadlak pa doon sa kasalanan na mayroon tayo. Nakakahiya sa Diyos. Alam niyo pong binayad ng Diyos, dugo. Dugo niya ang binayad para po tayo ay maligtas, para ma-overcome po natin, magkaroon tayo ng victory sa lahat ng kasalanan na mayroon tayo. At ang kamatayan na dapat pupunta tayo sa impyerno, dugo ng Diyos.
Ito po ay lagi nating isa-isip, isa-puso, hindi lamang sa panahon ng Kwaresma. Dapat po sa bawat araw ng ating buhay, nakakahiya kung magkakasala pa tayo. Kasi Diyos, alam po, dugo ng Diyos. Imagine, dugo ng Panginoon ang nagsilbi upang ang kasalanan natin ay mahugasan. Sabi po, mayroong katagumpayan sa kasalanan at kamatayan. Praise the Lord! Mayroong katagumpayan sa kasalanan at kamatayan. Sa bawat kasalanan na mayroon po tayo, pagtatagumpayan natin yan. Kasi sabi ng Panginoon, ito daw po ay isa sa isang mababakas natin o power ng resurrection ng Panginoon ay ang katagumpayan. Katagumpayan sa bawat kasalanan na minsan nagagawa pa po natin. Wag naman po sana na ang kasalanan iyan ay ilang taon na natin iniingatan. Huwag naman po sana na ang kasalanan iyan ay binibigin natin. Nakakahiya sa Lord. Nakakahiya sa isang Diyos na nagbigay ng kanyang dugo upang tayo ay mapatawad sa lahat ng kasalanan na mayroon tayo. Mayroong katagumpayan sa kasalanan at kamatayan. Sabi po dito, before Jesus' death, sin held humanity captives. So bihag, bago mamatay ang Panginoon, bihag niya ng kasalanan ang sanlibutan. Alam naman natin ito. At sabi po ay, but when He rose, nung ang Diyos ay nabuhay na mag-uli, He broke the chains of sin and death. Yun pong chain, yung nagtatali, yung pong chain ay nakalaga na tayo sa kamatayan at sa kasalanan. So dapat lang talaga ng bawat kasalanan na yan ay atin pong na-overcome. Dapat po may victory tayo sa lahat ng klase ng kasalanan na atin pong nagagawa. Because of His victory, we are no longer slaves to sin, we are free. Hindi na tayo slave ng ating kasalanan sapagkat tayo ay free na. Sige po, palakpakan po natin ang ating mga sarili sapagkat napagtagumpayan na po natin ang bawat kasalanan na atin pong nagagawa. Yung repetitive sin po ang aking sinasabi dito. Sabi din po sa 1 Corinthians 15:55 and 57 bilang supporting verse. Sabi ito, babasahin ko sa Tagalog, nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Sinasabi dito, walang tagumpay ang kamatayan. At sabi po dito, nasaan kamatayan ang iyong kamandag? So wala nang kamandag dahil po sa tagumpay ng ating Panginoong Hesus. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. So sa bawat victory po na ating nararanasan at dapat nating nararanasan, lagi tayong magpasalamat sa Diyos. Praise the Lord. Salamat Panginoon sa bawat victory na ating nararanasan. Sabi nga po doon sa 6th word, naalala ko nung Friday, po kami dito ng 7 last word. Sabi po sa 6th word, it is finished, which is redemption. Tapos na. Natapos na ng ating Panginoon. Yung mga kasalanan na yan, dapat araw-araw sabi natin, tapos na. Pag bumabalik ang bawat kasalanan na yan, sabi natin, tapos na yan. Tinapos na yun ang ating Panginoon. Wala nang kapangyarihan pa sa aking buhay. Hindi lang dapat natin alalahanin sa 7 last word o sa panahon ng Kwaresma na tinapos na ng Diyos ang mga patibong ng kaaway o mga kasalanan na patuloy na ginigiit sa atin ng kaaway. The power of the resurrection means that death is not the end for believers. So alam din naman natin, kanina na tinalakay ni Pastora, na ang power po ng resurrection ay hindi, that death is not the end of believers. Hindi po ito katapusan natin na mananampalataya. Sabi po dito, Jesus' triumph guarantees our eternal life in heaven. Ito po ay nagbabadya o nagsasabi ng katagumpayan natin na tayo po ay belong doon sa eternal heaven. Tayo ay belong doon sa kaharian ng Diyos, doon sa kalangitan. And praise the Lord tayo yun. Praise the Lord tayo yun na nakakarinig ng banal na salita ng Panginoon. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So sa bawat salita pong namumutawi sa bibig ng Diyos, sa bawat salitang naririnig
naririnig natin sa bawat araw, sa ating morning watch, sa ating Sunday services, at sa ating pong mga iba pang gawain, lagi po ang Diyos. Ang Diyos ay siya na nga ang salita. Kaya kung ang Diyos ay siya na nga ang salita na ating naririnig, dapat nabubuhay ang salita ng Diyos sa ating mga buhay. Not only po sa Holy Week, pero sa lahat ng, dapat laging holy day. Dapat laging holy day ang ating mga buhay, hindi lamang every Holy Week. Ayun po sa number 2. Ulit ako sa number 1, sabi po dito ay, mayroong pag-asa sa lahat ng bagay. Sa number 2 po ay, mayroong katagumpayan sa kasalanan at kamatayan. And lastly po, sabi dito sa number 3, new life. Panibagong buhay. Kanina, diniscuss ulit ni Pastora, na pag ikaw ay nasa Panginoong Hesus na, ikaw ay bago ng nilalang. Sabi po doon ay, the old has gone, the new has come. The resurrection calls us to live a new life. Baka po tayo ay naiintindihan lamang natin ito, nagagawa natin every after Holy Week lamang. Lagi po nating alalahanin na ang resurrection ng Diyos ay nagbabago ng ating buhay. Lagi nating alalahanin ang resurrection ng Panginoon ay nagbibigay sa atin ng bagong buhay. And every day is a resurrection day. Praise the Lord! At sabi po ito, babasahin ko, the empty tomb is not just what Jesus said. Hindi lamang doon sa ginawa ng Diyos. Yung pong tomb, hindi lamang po yan na ginawa ng Diyos sa siya namatay sa krus ng Balgario, na bayubay tayo niligtas sa ating mga kasalanan. Kundi daw po ang sabi dito, it's about what He calls to us. Ito ay about sa pagtawag niya sa atin, o sa pagsasabi niya sa atin, o sa pagtuturo niya sa atin. He calls us to do ano ang dapat natin gawin. The resurrection is an invitation to walk in the newness of life. Diba? The resurrection is an invitation. Ini-invite tayo ng resurrection ng ating Panginoon. Noong Diyos ay nabuhay na muli, ini-invite niya tayo na tayo ay maglakad. Dun sa newness of life. Kaya sa ating pong mga buhay, mga kapatid, we're Christians. Pag sinabi po natin na tayo ay Kristiyano, dapat po yung invitasyon ng Diyos sa atin. Nung in-invite tayo ng Diyos na tayo pupunta sa kalangitan, ini-invite tayo ng Diyos habang andito pa tayo sa lupa, ini-invite tayo ng Diyos para mag-walk o maglakad doon sa kalooban ng Panginoon. Araw-araw, dapat po ay tayo ay nababago ng Diyos. Amen? Praise the Lord. Sabi po dito, Romans 6:4, just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too might walk in the newness of life. Hindi po ba yung niloob ng Diyos Amang sumasalangit, na mamatay ang ating Panginoong Hesus Kristo para sa glory ng Father. To the glory of the Father. So dapat po tayo we too might walk in the newness of life. Dapat po tayo naman ay mabuhay sa glory ng anak na tumubo sa atin. Nung namatay ang Ama, ang Diyos Ama, sa glory ng Father, dapat po yung pagkamatay ng ating Panginoong Hesus, tayo po ay lalakad sa glory ng Diyos Anak, na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus Kristo. Kung gusto nating mabigyan ng glory ang Lord, si Jesus, tayo po ay lumakad sa kalooban ng ating Panginoon. Sabi po sa 2 Corinthians 5:17 na palagi nang paulit-ulit nating naririnig, pero bakit parang hindi masyado nagmamanifest sa ating mga buhay? Bakit palaging paulit-ulit nating naririnig, pero parang hindi palaging nagmamanifest sa ating buhay? Sabi po doon, sa Romans 6:4, 2 Corinthians 5:17 na pala ako, if anyone is in Christ, he is a new creation. He is a new creation. Dapat lagi po tayo araw-araw ay nababago. The old has gone, the new has come. Hindi lamang po yun sa ating spiritual na pag-uugali. Maging po doon sa mga biyaya o pagpapala ng Diyos. Dapat laging bago, dapat laging sariwa ang pagpapala ng Panginoon sa atin.
natin. At makakamtan lamang natin ito kung tayo ay patuloy na susunod doon sa kalooban ng ating Panginoon. Gusto mong mapagpala? Sumunod ka sa Lord. Gusto mong makamit lahat ng gusto mong panalangin na yan, lahat ng kahit nga hindi mo gusto, ibibigay ng Panginoon. Kahit po hindi natin gusto, ibibigay ng Diyos. Kung ang Diyos ay mapapagpala sa ating mga buhay. Kaya hindi lamang po iyon, the old has gone, the new has come. Hindi lamang po yan sa personal nating pagkatao. Yan din po ay sa mga biyaya at pagpapala. Yung mga pagpapala noon ay dapat hindi same pagpapala ngayon, mas malaki at greater ang blessing ni Lord. Kung papaanong mas pinababanal tayo ng Diyos noon kaysa ngayon kaysa noon. Praise the Lord. We are called to leave behind the old life of sin and embrace a transformed life in Christ. Yakapin po natin yung transforming power of the Lord. Yung yun po tayo transform, yun po ang yakapin natin. Higit sa lahat at anumang mga bagay. Sabi po sa Ezekiel, lapit na po ang matapos, chapter 36, verse 26, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong masulit. Kaya walang dahilan, Wala palang dahilan, sabi natin tao lamang tayo, pero hindi. Kung inilet natin ang Panginoon, nabigyan tayo ng bagong puso at bagong espiritu, kaya natin gawin yan, sinasabi natin tao lamang tayo. Ma-overcome natin yan. Kasi ang Diyos, kaya ng Diyos, at willing and able ang Lord na bigyan tayo ng bagong espiritu at bagong puso. Ayun po yung number 3 natin, mayroong bagong buhay. Kasi nga po, kung natatandaan nga po natin, ano po yung number 1? Kasi pupunta na po tayo sa conclusion. Sabi po sa number 1, mayroong pag-asa sa lahat ng bagay. At sabi po sa number 2, mayroong katagumpayan sa kasalanan at kamatayan. Babaunin po natin yan. Kailangan po pag-uwi natin sa araw na ito, baon natin yan. At sabi po sa number 3, mayroong bagong buhay. Praise the Lord! At ako po iniwala ng bawat isa atin ay tunay nga mayroong bago ng buhay at patuloy pa rin tayong ginagawa ng Diyos na glory to glory binabago ng Panginoon. Sabi po sa conclusion sa Matthew 11:28, pwede ko po bang anyayahan yung ating mga awit sa ating kalagitnaan? Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Sa bawat isa po sa ating kalagitnaan, if you feel hopeless, sino po sa atin, hindi ko man kayo nakikita, if you feel hopeless, ikaw kapatid, hindi ko alam kung sino ka, if you feel hopeless, remember that Jesus' resurrection brings hope. Yan po ang sinasabi ng Diyos sa iyo kapatid. If you feel hopeless, tandaan mo na ang resurrection ng ating Panginoon ay nagbibigay ng pag-asa. And if you feel bound by sin, ikaw kapatid, hindi ko po alam, hindi kita kilala. Kung ikaw po ay meron pang mga kasalanan, maliit o malaki, na atin na iyong pong nagagawa, na atin pang nagagawa, tandaan po natin, tandaan na ating kapatid. Remember that Jesus has given you victory. Meron kang katagumpayan sa lahat ng kasalanan na iyan. Kaya ng Diyos. Kaya ng Diyos magbigay ng bagong puso at bagong espiritu sa atin. At sabi po rito, if you are struggling in your faith, kung ang iyong pananampalataya ay nag-struggle ka pa, hindi ba 100% ang iyong pananampalataya, nagdududa ka pa sa kakayahan ng Diyos na kayang gawin ang lahat ng bagay sa iyong buhay. Ang sabi ng Panginoon, tandaan mo ito. Remember that the resurrection calls you to a new life. Praise the Lord. And today, Jesus invites us to experience the power of His resurrection. Sa umaga po ito, ini-invite tayo ni Jesus. Ini-invite niya tayo upang maranasan natin ang power, resurrection ng ating Panginoon personally sa ating mga buhay. Ang tanong lamang po, will you trust Him? Surrender to Him and walk in the victory He has won for you. Awitan po natin ang ating Diyos at pwede pong tapikin natin yung ating mga katabi or yung ating nasa unahan. Habang inaawit po natin ang awiting ito na nagsasabing,